Okay, hey guys, what's up? Arvin here. Today in this video, ipapakita ko sa inyo ang aking bagong-bagong Anbernic RG35H XXH. Okay, so interesado kayo, panoorin ito. Okay, so ito na ang aking, sa mga gustong bumili ng Anbernic RG35XXH or sa mga nagpaplanong bumili ng ganito, yung mga retro style gaming, ito yung pinakamura actually sa market na mabibili nyo ngayon. In my opinion, ito yung pinakamaganda. Dati kasi hindi ako gamer, yung mahilig sa mga games talaga. So limited lang talaga yung games na nilalaro ko. Mostly racing, ganun, rally, yan yung mga gusto kong nilalaro. Dati Game Boy Advance, sa Game Boy, yung sa anak ko, binili namin kay Adri. So, yun yung mga nilalaro ko lang noon sa Game Boy. Ngayon, nakita ko siya, sabi ko, pwede siyang pwede siyang maglaro sa mga PlayStation na games. So, maganda naman ang review. So far, base sa gamit ko for several days. And by the way, shout out kay Moran. Bro, maraming salamat. Don't worry, I'll send to you yung as soon as possible. Okay? So, tuloy na natin to. Ngayon, ang ginawa ko kasi dito after testing after using for several days, at one point, nag-stop siya or ayaw mag-start kahit anong pindot ko dito sa press and hold dito sa start button. Okay, kaya pala, wait, let me just turn on my other light here para maliwanag. Ayan. So, meron ditong power button. Sa side, merong reset. So, there are times I need to press the reset button and then press and hold yung power button na yan bago mag-on. Meron times na tawag dito, nag-stop yung games kasi parang naglalag siya for whatever reason. And then, na-realize ko nung sinubukan kong gumamit ng ibang OS or operating system or ibang game system dito sa aking in-install ko sa aking 32 gigabytes na lang, so medyo maliit, pero this is ibang SD card. Nung sinubukan ko siyang install, by the way, in-install ko na is Batocera. So I've made research. Okay, nag-research ako kung ano magandang mas okay na system. And yun pala, if ever, actually the stock operating system or the stock system nito is okay naman. So ito yun, nakalagay dito. Unfortunately, it comes with palagay ko this nag-chip out sila dito sa SD card na ginamit nila. Mukhang generic lang to na SD card. So this is 64 gigabytes. I would highly suggest na bumili kayo, if ever bumili kayo ng card reader, SD card reader, USB na type na card reader, then kopyahin nyo yung ROM, lahat ng ROM na nandyan. Ang daming games dyan. Okay, so ako kumopya lang ako ng 2, 3. Ito, makakabili kayo nito, the micro SD card reader, mura lang to, especially sa Shopee, nasa 100 plus lang yata to. So, I would highly suggest to get one. If you don't have one, bumili lang kayo sa Shopee. If you want, I can leave a link at the description. Dyan sa description box. Okay? So, para pagkabili nyo, let's say, palagay nyo, meron kayong 120 gigabytes na SD card sa inyo na lying around, pwede nyo gamitin and you can use. Bilhin nyo yung base model nito. Usually, kaya lang nag-iiba yung price nito dahil sa yung ibang ganito merong 128 gigabytes na SD card. So mas mahal yun dahil mas malaki yung SD card nila na ginagamit. But it's okay sa inyo, bilhin nyo na lang 64 kung meron kayong mga nakatabing ROM. Okay, nakatabing ROM sa computer nyo, meron kayong micro SD card reader, bilhin nyo pinakamura, then i-load nyo na lang sa or mag-boot kayo. Ngayon, it's I would suggest, may naman dito, naligaw. Okay, so I would suggest, by the way, try natin yung stock na ROM.
na nagpapakita ko sa inyo. Pag ito nag-work, good. Or pag if not, makikita nyo yung sinasabi ko na merong times na ito yun, yung 64. Merong times talaga na naglalag or ano, I'm guessing is because of dito sa mumurahing SD card na ginamit. So, press and hold mo lang to. Tayo nyo mag-color green. Kita nyo, yun, no, nag-green. Yan, so, this is the Anbernic RG35XX. H meaning horizontal daw. Kasi meron silang ibang model na parang style Game Boy. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-blink. Tagal. Yan ang problema do sa stock. Ayan na, okay. So, binago ko na actually icons niyan. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga kasamang games. Yan. So, meron siyang PSP game, PS1. Okay. So, ang dami niyang options. So, kung may mga ROMs kayo, siguro mamaya papakita ko naman sa inyo kung saan nyo pwedeng ilagay yung ROM. And, kung makikita nyo din, connected siya sa Wi-Fi. Pwede nyo i-connect sa Wi-Fi para makapag-download or makapag-download, or the term na ginagamit nila is scrape or scraper. Ang purpose lang na actually is para makuha yung mga icons na ganito to display if ever yung ROM or yung game nyo wala, na niload nyo or nilagay nyo or dinagdag nyo is walang icon na ganito. So bahala na si scraper ang maghanap nun sa online, dun sa mga videos or icons or thumbnails para makita dito sa display na yan. Okay, so minsan pa mayroong mga chances na yung mga start button, minsan pag pinindot mo hindi nag-ano. Teka, ayan, katulad yan. Okay, so press ko tong A, ito, then press ko ulit yung A to choose. Ang pinaka favorite ko dito yung ito nga, Colin McRae. So racing sabi niya, di ba? Yan, try natin. Pakita ko sa inyo. So, wag niyo akong pagtawanan. Ako'y hindi naman talaga feeling dito lang talaga ako kumakarera. At hindi talaga ako mahilig si gaming. Okay. So, dire-diretso ko na to, hindi ko na to isa-set up. Ay, teka. Meron akong entry. Sige na nga, play as guest nga lang muna tayo. Aha. Ay, okay, fine. IRB, sige, kusino ko man. So, transmission, automatic, stage, random, yan. So, di ko na set up kasi pwede nyo i-set up. Ayan, depende yan. Gusto yung tires. So, ang galing. Ganda. Tapos, pwede yung i-repair if ever. So, diretso na tayo sa race para makita nyo yung quality ng ano. At baka at one point makita nyo mag-lag or mag-stop. Yun yung problema ko din sa SD card na to. So, antayin natin mag-loading. Okay, then later, palitan natin ng field of view. Yan. So, stock setup lang tayo. Okay, so yan YouTube ba? Wala, hindi siya tumitigil ngayon. So, basta tayo, exit tayo sa games. Exit tayo sa games. Okay. Tapos meron pa akong isang nakakahiligang laro ngayon. Teka ha. Teka. Tinuro sa akin ito nung anak ko eh. Yan. Tinuruan ako. Honestly, nakalimutan ko na paano maglaro nito dati. So dati naglalaro ako niyan. Pero pindot lang ako ng pindot. So, tayo natin yan. Yan, medyo mabagal kasi pagdating dito sa game na to. At
yung volume niya nasa side. Downfiring nga din pala yung speaker. So pag hawak nyo, malakas yung sound. So tuloy na natin to. Okay, pakinggan nyo yung sound, medyo garal-gal ng konti. Okay, so una sa lahat, kailangan ilagay niyo yung inyong stock SD card. This is the 64 gig na SD card na kasama din sa Anbernic RG35XX, at kailangan natin ng card reader. Okay? Then, next na gagawin natin, sasaksak natin to sa likod ng ating computer or sa USB port or any USB port ng inyong computer. Okay? So, lipat tayo ng SIM. Ito na. Sasaksak ko muna ito sa likod. Okay. Ayan. So, close ko muna lahat ng mga nandito. Ayan. So, I'm using yung aking Linux Mint desktop nga. So, yan yung aking ginagamit ngayon. But, don't worry. Same pa rin naman. So, ito is, pupuntahan natin itong 49 gigabytes na nakalagay volume. Usually, makikita nyo kasi yan yung ano eh. Tama? Yan yung aking ginagamit. Okay. So, yan. Makikita nyo yung ROMs, nandyan lahat ng games. So, yung mga games ng PSP, nandito. Kopyahin nyo lang. And then, kung sa inyo, it will be best, kopyahin nyo itong buong ROM folder na to. Yan. Right-click nyo, copy nyo, edit copy nyo anywhere. Okay. So, yan. Pwede. Ito kasi, yung kanina, yung BIOS, hindi ko pa nakakalkal to eh. Para din sa Batocera. But, ganun lang naman, kukopyahin yan. Okay, so, ulitin natin. Balikan natin. Puntahin mo yung pinakamalaking volume doon sa part ng inyong SD card ng Anbernic. At doon makikita nyo yung ROMs. Okay, medyo malaki yan. So, i-right natin para makita nyo kung gaano kalaki ang laman yan. So, roughly around, ayan, 46.1 na mga ROMs, puro ROMs, puro games yan. Okay, so kopyahin nyo lang and then lagay nyo doon sa kahit anong drive na meron kayo. On my case, kasi actually ito nakopya ko na to eh. Yan o, dito ROMs, ganyan. So, ito nakapag-download pa ako ng ibang mga BIOS, mga ROMs online. So, yan, kopyahin nyo lang. Then, pagka lipat kayo ng Anbernic or ng Batocera or Koriki or whatever operating system na gusto nyo gamitin, yan. Then, dun yung mga games. So, in any case na masira yung stock na SD card, may kopya kayo ng mga games na meron. Okay. So far, playable naman siya. Nakaka-enjoy na. Pagka, halimbawa, wala kang ginagawa, nasa bus kayo, nasa traffic, diba? So, ayan, maganda. Okay, so pwede nating i-save yan. Yan, okay, so exit natin. Uy! Mali. Okay. Exit tayo. Ba yan? Sorry, nandito ako sa mga pindot-pindot yan. Okay. So, emulator siya ng mga, pakita ko rin sa, daming games dito, honestly. Katuwa. So, ayan o, merong Pac-Man, Metal Slug. Okay. So, isang, pa lang to? Isang exit menu. Uy. Exit.
exit. Yan. RA games daw, tingnan natin yung mga RA games. Ayan, oh. Ito yung mga klase ng mga emulator na meron siya. So kung meron kayong mga games na para sa PSP, yan, PlayStation, Atari, kung meron kayong mga ROMs niyan. So ang ROMs naman, you can download online. So hindi ko pwede kasing sabihin dito kung saan din na-download yun. But in any case, pwede niyo yung i-download. Tapos meron yung dito settings. Pag-click mo yung settings, ayan, makita yung battery, lock screen, so IO test. Okay, so shutdown, dito yung shutdown. Put natin pa yan. Ito shutdown. So yes, yan. Ngayon, itong isa naka-install ko naman dito yung Batocera. So siguro sa susunod na video papakita ko sa inyo kung paano ko in-install yun. Napakasimple lang naman sa susunod na ano. So lagay natin to. So maganda siya, maganda dito, parang ito yung kanyang sa mga computer, mga gumagamit ng computer, parang ito yung kanyang hard disk drive or SSD na kung saan dito naka-install yung kanyang system. So press and hold lang natin dito sa side ulit, sa power button for several seconds. Yan. Ayan. Binago ko lang to, natuwa lang ako. Para maiba. Yan. So eto na si Batocera. So maraming mas maganda siya, mas mabilis, in my opinion, mas snappy yung response ng mga games, in my opinion, or I'm not quite sure is it because dahil ito chief SD card na included. So iba rin kasi yung ano ni Batocera, yung kanyang interface. So ayan, no. Yan. So PlayStation, okay. So tingnan natin. So ayan yung tsaka tingnan nyo, ito yung mga games na nilalaro ko. Meron Metal Slug, okay, yung Tekken 6, ayan. So Castlevania, sa labas tayo ulit dito. PlayStation, ito of course di mawawala, Colin McRae, yung ating ano. Ito Crash Bandicoot, maganda rin pala to, tinry ko to laro, ay nakakatawa. So tingnan mo, yun lang, malabas dito, hindi ko pa ma-download kasi yung BIOS nito, but it's playable na rin dito. Ang alam ko, nandito yata yung BIOS nito, so pero try na rin natin. Pakita ko sa inyo kung gaano ang gandang maglaro dito ng mga ganito. Like I've mentioned, hindi talaga ako more on games, pero mukhang natutuwa na ako dito. So ang gagawin ko ngayon, mapapadala ko siya sa daughter ko, papatest ko sa kanya, papalaro ko sa kanya, and we'll see, papagamit ko sa kanya parehong system just to be sure. Try natin. Start. Yeah. So ganda, pati mga graphics. Okay. So nakakatuwa. Hirap kasi nag-video habang naglalaro. Okay, sige. Focus tayo ng konti. Nalaglag. Okay, hindi yan dahil sa dahil sa skills ko lang yun, kaya nadededs yung nilalaro ko. Okay, so hindi dahil sa game yun o sa unit. Okay, dahil sa skills ko yan. So, yan lang naman, nakakatuwa. So, tuloy-tuloy siya. Parang kailangan matapos mo yung stage na to. Sayang pala to, may mga iba palang naiwan dito. Okay, balikan natin yung... Uy, yan.
Halatang hindi talaga naglalaro. So, siguro hopefully soon matutunan ko rin tong yan. So, medyo pa ako sa mga controls. Sabi ko nga sa inyo, nilalaro ko lang dati, yung mga racing lang. Ayan, checkpoint. Oh, okay, so tigilan natin to. Yan. So, ito yung Batocera naman. So, maganda siya. Maganda. Awan ko para sa akin, No. Wala ako ng pindot. Yan. So, maganda siya. So, PlayStation Portable, favorites, Commodore, Amiga. Ayan yung mga ini-emulate niya kung meron pang Nintendo na ROM. So, ayan. Ngayon, ang problema naman dito napansin ko dito sa Batocera. Okay? Ewan ko sa mga nanonood na meron na nito. Not quite sure kung ako ba yun or ito ako I'm not quite sure kung ako lang ba yun or siguro hindi ko lang alam kung meron settings dito kasi ngayon ko nga lang to almost 1 week or almost 1.5 weeks pa lang nasa akin to. So pag naka-shutdown siya na ganyan at pinlag mo, and by the way medyo finicky daw sa charger to kailangan is 1.5 amps or 2 amps. So ibig sabihin luma na charger ang kailangan mo. So ngayon pero try ko muna to. So dito din siya nagcha-charge sa USB-C. Okay, meron siya nakasulat DC OTG, tapos ito dito yung mini HDMI out. So pwede mo siya i-connect sa monitor sa TV, and another OTG, tapos headphone jack para halimbawa nasa FX kayo or nagko-commute kayo, so para hindi maingay. By the way, may Bluetooth din siya, kaya lang hindi mo maiko-connecta yung inyong halimbawa inyong mga Bluetooth headset. Ayan. So hindi siya magko-connect doon. So hopefully in the future, dahil open source naman tong Batocera, as far as I understand, siguro meron din na pwedeng makagawa ng update na pwedeng i-link yung inyong Bluetooth headset dito sa system na to. And yun nga, so meron pa rin siyang itong mga trigger, left 1, left 2, right 1, right 2 trigger. So most probably marami ito masusuporta na games. Then yun nga, katulad ng sinasabi ko, pagka magcha-charge ka gamit ang Batocera, yun lang naman napansin ko sa Batocera, once na sinaksak mo siya, automatic mag-o-on. Tingnan nyo. Aba, ba't nyo? Ayan, no? Kala ko, di mapapahiya ako So, automatic nag-o-on for some reason. Baka may nakakaalam dyan na meron sa settings na hindi ko alam. Yung mga Batocera user o yung gumagamit ng Anbernic RG35XXH or alam ko, Plus, not sure if the same din yung nagiging issues with Batocera. So, yan, not sure ko yan, dumiretso na siya sa ano mismo. But it's charging. Okay, so nagcha-charging. So, yun lang. Hindi ko alam kung ba't gano'n. Hindi naman yun nangyayari sa stock OS ng Anbernic. Pero para sa akin kasi ang Batocera medyo mas okay siya sa akin na gamitin. Or dahil lang ba dun sa SD card na gamit ko. So siguro try kong kasi pwede mo siyang kopyahin naman Pwede mo siyang kopyahin na ito into a different SD card. So hopefully if I have a bigger size na SD card of different brand or mas magandang brand, kasi ito as in totally wala akong makikitang branding dito branding or whatever. So palagay ko this is just a generic cheap SD card, pero honestly napakaraming games niyan dito sa so hopefully mapakita ko sa inyo yung laman yan sa aking computer. So there you have it. This is my Anbernic RG35XXH review. Should say review. Okay, so total nakikita nyo naman ang by the way, going back to the review, medyo buttons maganda, kalambot, masarap gamitin. So napaka ang liit-liit lang.
Okay? So, yan. If ever meron kayong mga questions, leave nyo lang sa comment section. Okay, so ayan na. There you have it. Yan ang aking point of view or overview ng aking bagong Anbernic RG35XXH na retro gaming device. So kung halimbawa nag-iisip kayo ng bumili ng mga medyo mamahaling or kung mahilig kayo sa mga retro games like Pac-Man, Castlevania, Game Boy Advance, and Nintendo DS playable dito, PlayStation, ang dami niyang pwedeng as long as meron kayong ROMs or yung mga ROMs na yan is meron kayo, ilagay nyo lang dito. Pinakita ko yung video kung saan nyo kung ilalagay yung mga ROMs na meron kayo or na gusto nyo idagdag. Halimbawa, nag-upgrade kayo ng mas malaking SD card. Okay, so dun nyo lang ilalagay yan. Then, i-on nyo lang, automatic yun. Mahanapin nyo lang kung saan doon sa kung anong emulator yung pwede yung gagamitin nyo para ma-play yung ROMs na yun or yung games na yun. Automatic yan, malalaro yan to you. There may be some games na hindi playable, although I haven't encountered one yet. Actually, stuck pa lang naman kasi yung aking, almost stuck pa lang naman lahat ng aking nilalagay ito, nilalaro dito. And yun, Tekken pa lang yung aking nalaro. And then, yun nga, so yun yung aking napansin sa Battle Serra na bagong system na aking niload dito. And palagi ko mas smooth yun. If my recommendation, kung halimbawa plano nyo bumili ng ganito, ng ganitong device, and this is the cheapest one that you can buy in the market that can play retro games. Okay, meron iba mga magaganda like Steam Deck. So yun talaga medyo pang AAA games na yun. Ito mga pang ano lang, yung mga Game Boy lang or may mga games kayo na nilalaro nyo sa mga PlayStation, portable PlayStation. Ayan, basta may ROMs kayo, binili nyo, ganyan. I don't, kaya ako nag-Linux, okay? Kaya ako nag-Linux, I don't condone, or I don't, I'm not into piracy, okay? So, yan, kaya, so, maganda yan, maganda to kung yung mga hilig nyo, ano ba, medyo malayo ang biyahe nyo, tapos medyo long drive, tapos nasa backseat kayo or passenger kayo. Ito, battery wise, matagal din ang battery nito. Okay, so, and comfortability, yan, comfortable siya hawakan. Hindi naman ganun kalaki yung kamay ko, pero napaka-comfortable niya hawakan. Kahit ilang oras kang naglalaro ka din niya. Okay, so there you have it. Ito ang aking take sa Anbernic RG35XXH. Kung meron kayong mga comments and suggestions that you would like me to try dito sa aking Anbernic RG35XX. And by the way, I'll have my daughter to use this for several days. Okay, dadalhin niya doon sa habang pag-break time or whatever. So, I'll get her opinion as well. Okay, so there you have it. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. If not, you can share this to mga kaaway nyo kung hindi nyo nagustuhan. And then, yan nga. Please don't forget to subscribe. Okay? So, see you all in my next video.